Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang high fantasy, adventure action film na tinatawag na Eragon. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang kwento sa isang bansang tinatawag na Elgazia, kung saan ang mga taong nakasakay sa mga dragon ang namumuno. Sa loob ng maraming taon, namuhay ng masaya ang mga tao roon. Ngunit kalaunan, nagsimulang mag-away-away ang mga hari ng bansang ito dahil sa kapangyarihan. Isang araw, isang dragon rider na nagngangalang Galborex ang nakadiscover ng mga kahinaan ng lahat ng hari at pinatay silang lahat sa isang madugong digmaan. Matapos mapatay ang lahat, si Goltokas ang naging nag-iisang hari ng Elgazia sa loob ng mahabang panahon. Ang pinakamapanganib na bahagi nito ay ang pagiging isang tirano niya. Wala siyang kinatatakutan at ginagawa niya ang anumang gusto niya. Dahil dito, isang hukbo na tinatawag na Varden, na lumalaban para sa kalayaan ng mga tao, ang nagsimulang magtangkang pabagsakin si Galbatorex mula sa trono. Isang gabi, isang mandirigmang Varden na nagngangalang Arya ang nagnakaw ng isang napaka-espesyal na bato mula kay Galborex. Galit na galit sa pagnanakaw na ito, inutusan ni Galborex ang kanyang salamangkero na si Durja na ibalik ang bato. Makalipas ang ilang oras, tinambangan ni Durja at ng kanyang mga tauhan si Arya. Agad nilang pinatay ang dalawang mandirigmang Varden na kasama ni Arya. At nang magkaroon sila ng pagkakataon, itinapon din nila si Arya mula sa kanyang kabayo. Pilit na tumakas si Arya, ngunit pinalibutan siya ni Durja gamit ang kanyang kapangyarihang mahika at inutusan siyang ibalik ang bato. Mariing tumanggi si Arya at sa halip ay ipinadala ang bato sa ibang lugar gamit ang sarili niyang mahika. Sinubukan ni Durja na kunin ang impormasyon mula kay Arya kung saan niya ipinadala ang bato. Ngunit wala siyang sinabi at sa halip ay tinuwanan pa niya si Durja dahil sa pagkatalo nito. Sa parehong sandali, isang batang lalaki na nagngangalang Aragon ang nangangaso ng USA sa loob ng kagubatan. Biglang lumitaw ang bato sa harapan niya. Nang makita ang kumikislap na bato, naisip ni Aragon na itago na lamang ito para sa kanyang sarili. Maya-maya, pumunta si Aragon sa isang tindero ng karne upang ipagpalit ang bato kapalit ng pagkain. Nabigla ang butcher nang makita ang bato. Napagtanto niyang ang ganitong klase ng makinang na bato ay malamang pag-aari ng hari. Dahil dito, labis siyang natakot. Sinabihan niya si Aragon na ibalik ang bato sa lugar kung saan niya ito natagpuan at huwag na huwag itong ipagsasabikan inuman, dahil malalagay sa panganib ang buong nayon. Pagkatapos nito, agad niyang pinaalis si Aragon sa kanyang tindahan dahil ayaw niyang madamay sa anumang problema. Paglabas niya sa tindahan, nakita ni Orerago na ginugulo ng mga sundalo ng hari ang isang lalaking nagngangalang Brum. Inaakusahan nila itong nagnakaw ng mga manok mula sa kagubatan ng hari. Inutusan ng mga sundalo si Brum na ibigay ang mga manok. Sandaling nag-isip si Brum kung lalaban ba siya sa kanila, ngunit sa huling sandali ay nagbago ang kanyang isip at napagdesisyonan niyang ibigay na lamang ang mga manok. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niyang nanginginig ang bato, at maya-maya ay may lumabas na isang maliit na dragon mula rito. Noon niya naunawaan na hindi pala ito isang bato kundi isang itlog, at ang napisa ay anak ng dragon. Habang marahang hinahaplos ni Argo ang maliit na dragon, kapwa naramdaman ni Brum at Galborex ang pagsilang ng dragon sa isang lugar na malayo sa kanila. Ginamit ni Durja ang kanyang mahika upang basahin ang isipan ni Arya at nalaman niyang si Argo ang may hawak ng dragon. Nang malaman ito ni Galborex, agad niyang inutusan si Durja na hanapin ang batang ito at patayin siya bago pa malaman ng grupong Varden na kumakalaban sa kanila. Kinabukasan ng umaga, paggising ni Argo, nakita niyang natutulog ang maliit na dragon sa tabi niya, at may kakaibang marka na lumitaw sa palad ni Arigo. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang naging malapit ang ugnayan ni Argo at ng dragon. Isang araw, napagtanto ni Argo na silang dalawa na lamang ang magkasama sa mundo. Wala na silang ibang maaasahan kundi ang isa't isa. Pareho silang iniwan ng kanilang mga ina. Kinabukasan, sinimulan niyang turuan ang kanyang dragon na lumipad. Mabilis ding natutong lumipad ang dragon at nagsimulang pumailan lang sa ibabaw ng mga ulap. Habang lumilipad ito, napakabilis nitong lumaki. At nang bumaba ito sa lupa na may napakalaking katawan, labis na natakot ang kawawang Orego. Ngayon ay kaya na ring magsalita ng dragon. Ipinakilala nito ang sarili bilang Saphira at sinabi rin nitong si Orego ang kanyang napiling rider. Ibig sabihin, siya lamang ang maaaring sumakay rito. Nabunyag din na kaya ng dragon na marinig ang iniisip ni Orego kahit hindi pa siya nagsasalita.
Isang gabi, palihim na pumasok si Origo sa bahay ni Bra upang malaman pa ang tungkol sa mga dragon. Nakakita siya ng isang aklat na naglalaman ng kasaysayan ng mga dragon. Binabasa niya ito nang biglang dumating si Bram, tinakot siya, at inutusan siyang umalis kaagad. Ngunit hindi siya nakinig at nagsimula pa siyang magtanong tungkol sa mga dragon. Kinabahan si Bram at tinanong siya kung may sumusunod ba sa kanya. Pagkatapos ay dali-dali siyang pinapaalis at binalaan na may malaking kapahamakan na paparating. Inakusahan ni Origo si Bram bilang sinungaling at duwag, at sinabing hindi naman talaga siya isang Dragon Rider. Sa palagay niya, nagpakalat lamang ito ng chismis upang mapansin ng mga tao. Pagkaalis ni Origo, tinitigan ni Bram ang kanyang nakatagong pulang espada. Ito ang patunay na siya ay tunay na isang Dragon Rider. Habang pauwi si Origo, narinig niyang ibinigay ng butcher ang pangalan ni Ira at ang lokasyon ng sakahan ng kanyang tiyuhin sa mga tauhan ni Dirge. Agad niyang naunawaan na nasa panganib ang buhay ng kanyang tiyuhin, kaya tumakbo siya upang iligtas ito. Ngunit isinakay siya ni Saphira at mabilis na lumipad palayo upang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Saphira na huli na ang lahat at hindi na nila maaabutan ang kanyang tiyuhin. Nakiusap si Origo kay Saphira na ibaba siya, baka sakaling mailigtas pa niya ang kanyang tiyuhin. Tumanggi si Saphira sa una, ngunit nang diretsahan siyang pakiusapan na ibaba siya, pumayag ito at ibinagsak si Origo sa ibabaw ng isang banten ng dayami. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang patay na ang kanyang tiyuhin. Ng lungkot at galit, bumalik siya kay Saphira at sinabing lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya. Kung hindi raw siya inilayo, nailigtas sana niya ang kanyang tiyuhin. Galit niyang inutusan si Saphira na umalis. Hindi nagtagal, dumating din si Bram na nagtangkang iligtas si Aragon. Ngunit galit na galit si Aragon at pinalayas din siya. Nagkaroon ng kaunting pagtatalo ang dalawa, at sa gitna nito ay hinawakan ni Bram ang kamay ni Aragon at nakita ang marka sa kanyang palad. Doon niya naunawaan na iyon ang marka ng isang rider. Tinanong niya kung nasaan ang dragon niya, at sumagot si Aragon na pinaalis na niya ito. Balak ni Aragon na ilibing ng maayos ang bangkay ng kanyang tiyuhin, ngunit biglang sinunog ni Bram ang kubo. Pilit niyang pinasakay si Argo sa kabayo at agad silang umalis. Bago pa muling maabyutin ng mga tauhan ni Joda, nilingga ni Aragon ang kanyang nasusunog na bahay ng may mabigat na damdamin, at pagkatapos ay naglakbay silang magkasama ni Bram patungo sa isang malayong kagubatan. Doon, ipinaliwanag ni Bram na isa siya sa iilang dragon rider na buhay pa. Sinabi niya kay Arrigo na siya na ang huling pag-asa ng Varden. Kung nais nilang talunin si Galborex, kailangan nilang magkaroon ng kahit isang dragon, at ang dragon na iyon ay kay Arrigo. Inutusan ni Bram si Arrigo na tawagin si Saphira. Tinawag niya si Saphira sa kanyang isipan at agad itong dumating. Sa una, naging mapagmatsyag si Saphira kay Bram. Ngunit nang subukan at purihin siya ni Bram, nagsimula siyang magtiwala rito. Gayunpaman, ayaw pa ring sumakay ni Arrigo kay Saphira. Naniniwala pa rin siyang namatay ang kanyang tiyuhin dahil sa sarili niyang pagkakamali. Ipinaliwanag ni Bram na pinili siya ni Saphira higit sa buong mundo. Kapag namatay ang napiling rider ng isang dragon, mamamatay rin ang dragon. Iyon ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Galbatorix si Arago. Hinala ni Bram na magpapadala ngayon si Dirge ng mga Urgles upang tapusin si Aragon sa lalong madaling panahon. Kaya naman dadalhin niya si Aragon sa lihim na taguan ng grupong Varden upang masigurong ligtas siya roon. Matapos pauwiin si Saphira, nagpatuloy sina Bram at Arago sa kanilang paglalakbay. Sa isang lugar, nakita ni Aragon na ninanakawan ng mga Urgles ang mga tao. Gusto ni Aragon na tulungan sila ni Bram, ngunit tumanggi si Bram at sinabing hindi pa siya handa para doon. Ngunit iginiit ni Aragon na marunong daw siyang lumaban. Dahil dito, hinamon siya ni Bram na makipaglaban gamit ang isang patpat na kahoy upang subukan siya. Sa pagsubok na iyon, napakadaling natalo si Aragon. Pagkatapos nito, sinabi ni Bram na hindi pa talaga siya handa. Matapos magpahinga sandali, nagsindi si Bram ng apoy gamit ang kanyang mahika. Tinanong siya ni Aragon kung paano niya ito nagawa, ngunit tumanggi si Bram na sabihin ang mga salitang mahika at sinabing oras na para matulog. Kinabukasan ng umaga, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang nayon. Sinabihan ni Bram si Aragon na huwag tumigil doon at huwag makipag-usap kan-inuman. Ngunit hindi nakinig si Aragon. Pagkaalis ni Bram, pumunta siya kay Angela, isang manghuhula, at tinanong siya tungkol sa kanyang kinabukasan.
Sinabi ni Angela na napakalakas ng kapangyarihang nakatago kay Arago at balang araw ay makikibahagi siya sa isang malaking digmaan. Binanggit din niya ang isang babae na magiging mahalagang bahagi ng buhay ni Arago sa hinaharap. Paalis na sana si Arago sa tolda nang biglang salakayin siya ng mga Argos ni Dirge. Sa kabutihang palad, dumating si Brom sa tamang oras at iniligtas siya. Pinagalitan niya si Aragon at tinanong kung bakit hindi siya sumunod. Mas dumami pa ang mga Argos at nagsimula na ring lumaban si Brom. Ngunit masyadong marami ang mga Argos at tila napipigilan na nila ang dalawa. Nang muntik na silang mamatay, nailigtas ni Arago si Brom sa pamamagitan ng pagtira ng palaso. Pagkatapos nito, hindi sinasadyang winasak ni Arago ang buong tulay gamit ang isang palasong may mahika, dahilan upang malunod sa tubig ang lahat ng mga Argos. Ngunit dahil sa paggamit ng napakalakas na mahika, naubos ang lakas ni Aragon at siya ay nawalan ng malay. Hindi nagtagal, dumating si Saphira upang iligtas siya. Kinabukasan ng umaga, nagising si Aragon sa isang tahimik na lugar. Nasa tabi niya si Berem at ipinaliwanag niya na naramdaman ni Saphira ang takot sa loob ni Aragon noong gabi. Dahil dito, naglagay si Saphira ng bahagi ng kanyang mahika sa loob ni Aragon. Sa kapangyarihang iyon nagawa ni Aragon ang mahiwagang palaso. Sinimulan siyang turuan ni Berem ng lahat ng paraan ng paggamit ng mahika, pati na rin kung paano niya makikita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Saphira. Pagkatapos nito, agad silang naglakbay patungo sa lihim na taguan ng mga Vardan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumakay si Aragon kay Saphira at Nazelayan ang tanawin mula sa itaas, habang si Brom naman ay naglalakad sa ibaba sakay ng kabayo. Bigla na lamang nakita ni Aragon, gamit ang mga mata ni Saphira, na may dalawang halimaw na Vashi na ipinadala ni Derja at handang umatake kay Brom. Sinubukan ni Arago na iligtas si Brom, ngunit siya ay natamba dahil sa isang matinding hampas at muntik ng mamatay. Inasikaso ni Brom ang mga sugat ni Saphira at pinagalitan siya, sinasabing sa labanan ay dapat unahin muna ang kaligtasan ng sariling dragon. Hinawakan ni Origo ang kamay ni Brom at nang makita niya ang marka ng Dragon Rider, naunawaan niyang si Brom ay isa ring Dragon Rider noon. Ikinwento ni Brom na ang kanyang dragon ay pinatay ng isang taksil na rider na nagngangalang Markham. Kalaunan, nahanap niya si Markham, pinatay ito, at itinago ang pulang espada bilang alaala. Upang bitagin si Arago, dinala siya ni Derja sa isang panaginip kung saan nakita niya si Arya na humihingi ng tulong upang mailigtas mula sa pagkakabihag ni Dirge. Pagmulat niya ng mata, nagpa siya si Arago na iligtas siya. Pinagbawalan siya ni Brom, ngunit hindi siya nakinig. Agad na sinakyan ni Origo si Saphira at lumipad palayo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Saphira, ngunit inutusan siya ni Arago na sundin ang kanyang nais. Hindi nagtagal, nakarating si Argo sa lugar kung saan nakakulong si Arya. Palihim siyang pumasok at natagpuan siya, ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa bitag na inilatag ni Derja. Nang makalapit siya kay Arya, biglang lumitaw si Derja mula sa likuran at inatake siya gamit ang kanyang mahiwagang sibat. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Brom at hinarang ang atake, nailigtas ang buhay ni Argo, ngunit siya naman ay malubhang nasugatan. Dahil sa galit na makita si Brom na sugatan, panyanan ni Argo si Derja. Tumama ang palaso sa ulo ni Dirge, ngunit wala itong naging epekto. Biglang naglaho si Derja. Gayunpaman, dahil dito ay nabasag ang mahika ni Dirge kay Arya. Sinubukan ni na Arya at Argo na ilayo ang sugatang si Brom, ngunit napalibutan sila ng maraming sundalo. Wala na silang makitang paraan para makatakas, ngunit biglang winasak ni Saphira ang bubong at sumugod papasok. Isang misteryosong lalaki na nagngangalang Murdo ang naroon, hawak ang isang pana. Sa unang tingin, inakala nilang si Arago ang kanyang papatamaan, ngunit ang tunay niyang target ay ang sundalong palihim na umaatake mula sa likuran. Pagkatapos nito, sa tulong ni Saphira, matagumpay silang nakatakas mula roon. Pagkaligtas nila, nakita ni Arag na halos mamatay na si Brom. Ibinigay ni Brom sa kanya ang kanyang pulang espada at ipinaliwanag na upang mapatay ang isang demonyo tulad ni Derza, kailangang tusukin ang kanyang puso. Sinubukan ni Arag na pagalingin si Brom, ngunit wala itong naging epekto. Isinakay ni Saphira si Brom sa kanyang likod para sa huling paglipad sa himpapawid, bilang paggalang dahil siya ay isang Dragon Rider, at doon na binawian ng buhay si Brom. Bago pa sila magpatuloy, biglang nagkasakit si Arya dahil nilason siya ni Derse gamit ang kanyang mahika.
Pagkatapos, biglang nahuli ni Sapphire si Murda na sumusunod sa kanila. Ikinwento ni Murda kay Arago ang kanyang pagkabata, kung paano pinatay ni Galbatorix ang buong pamilya niya, at ngayon ay nais niyang lumaban sa tabi ni Aragon. Pumayag si Aragon, at dinala sila ni Murdoch sa lihim na lugar ng mga Varden gamit ang pinakamabilis na ruta. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang isang talon kung saan inatake si Aragon ng isang Urdel, ngunit dumating si Murdoch sa tamang oras at napatay ito. Paglampas sa talon, nakasalubong nila ang mga mandirigma ng Varden, ngunit hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng mga Urgles. Samantala, pinagalitan ni Galbatorix si Durja dahil nabigo itong mahuli si Argo. Ngunit agad nalaman ni Durja na natuklasan ng mga Urgles ang lihim na taguan ng mga Varden habang hinahabol si Argo. Kaagad inutusan ni Galter si Durja na pangunahan ang hukbo at lipulin ang lahat. Dito naman, nakilala ni na Argo at Mert si Ajihad, ang pinuno ng mga Varden. Inutusan ni Ajihad si Argo na tawagin ang kanyang dragon. Nang tawagin ni Arigo si Sapphire, namangha ang lahat sa kanyang anyo. Hiniling din ni Argo na gamutin si Arya dahil nasa ilalim pa rin siya ng epekto ng lason ni Durja. Samantala, palihim nang pumapasok ang mga Urgles matapos patayin ang mga bantay sa labas. Nakatanggap ng balita si Ajihad na malapit na silang salakayin ng mga Urgles at nahulaan niyang kasama rin ang hukbo ng hari. Tinanong niya si Arago kung susuportahan niya sila sa laban, at pumayag si Arago. Ngunit biglang nakilala ni Ajihad si Murtaugh at iniutos na agad itong hulihin, dahil siya raw ang anak ni Morgan na nagtaksil sa lahat ng mga Varden. Ipinaliwanag ni Mert sa kanyang depensa na hindi siya tulad ng kanyang ama at kinasusuklaman din niya ang mga ito, ngunit kahit ganoon ay ipinahuli pa rin siya ni Ajihad. Samantala, dumating na si Durja kasama ang buong hukbo ng hari. Pinataas ni Durja ang moral ng kanyang hukbo at inihanda sila para sa digmaan. Sa kabilang panig, handa na rin ang lahat ng mga Varden. Isinuot ni Ajihad kay Argo ang baluti para sa kanyang proteksyon. Dumating si Arya na tuluyan ng gumaling at sinabi kay Arigo na pinili siya ng tadhana para sa misyong ito, dahil kung hindi, bakit pa raw pipiliin siya ng dragon matapos ang napakahabang panahon. Biglang nabasag ang pinto at pumasok ang mga kalaban. Nakatayo si Argo sa isang bato sa itaas at pinagmamasdan ang lahat. Agad siyang sumakay kay Sapphire at inutusan itong magbuga ng apoy. Sa isang iglap, pumabor sa kanila ang takbo ng digmaan dahil napakaraming Urgles ang nasunog hanggang mamatay. Samantala, sumisigaw si Murdoch mula sa pagkakabilanggo na may magpalaya sa kanya. Biglang may isang nagliliyab na Urgle ang Samire sa pinto at nagtangkang patayin siya, ngunit madali niya itong napatay at sumali sa labanan. Pagkatapos nito, sumama rin sa digmaan ang hukbo ng hari. Muling inutusan ni Arago si Sapphire na magbuga ng apoy, na pumatay ng marami pang sundalo. Bigla namang nakita na napapalibutan si Murdoch ng mga sundalo ng hari at muntik na siyang mapatay, ngunit dumating si Arigo at iniligtas siya. Ngayon, hinarap na ni Argo si Durja, na lumikha ng sarili niyang dragon gamit ang itim na mahika at sinakyan ito. Sa simula, may kalamangan si Durja at inatake ng kanyang dragon ang leeg ni Sapphire. Ngunit ginamit ni Argo ang kanyang pulang espada upang sugatan ang dragon, at inutusan muli si Sapphire na magpaulan ng apoy. Sa gitna ng laban, kahit sugatan, hinampas ni Sapphire si Argo palayo gamit ang kanyang buntot. Dahil dito, mabilis na naitusok ni Argo ang pulang espada diretso sa puso ni Durja. Napakalakas ng ataking iyon at agad na namatay si Durja. Muntik nang mahulog si Argo, ngunit sinalo siya ni Sapphire sa ere. Gayunpaman, napakalalim ng mga sugat ni Sapphire at hindi na siya makalipad ng maayos. Bumagsak silang dalawa sa lupa, ngunit nakaligtas pa rin. Halos mamatay na si Sapphire. Ginawa ni Origo ang lahat upang iligtas siya gamit ang kanyang mahika, ngunit nawalan siya ng malay. Nang magising siya, agad niyang tinanong kung nasaan si Sapphire. Sinabi ni Murdoch na wala na siya. Inakala ni Origo na patay na si Sapphire at labis siyang nalungkot. Ngunit biglang tumawa si Murdoch at tinawag si Sapphire. Lumitaw siya sa harap ni Arago na ligtas at walang kahit anong sugat. At dito nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel. Kita-kits sa susunod na video. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Cleam Aniban, Luke Inigo Litawa, Dennis Ambos, Dark Nero, JR Lumanario, Ryzen Atiliero,
John G. Joseph Lee, Aten Althea and Ariana, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Jesny Vergara from PUB Corpus Masbate City, Jolan Irinco from 3J Ice Cream from Little Venice Laong, at Mark Anthony Arellano from Impel Down Prison. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.